Gusto lang po namin mag-recant po, ma'am, at para mabinabawi na po namin yung mga unang salaysay namin. Tatlo dun sa apat na yon na nag-withdraw ng kanilang mga salaysay ay mga tao na ginamit ng ombudsman na testigo laban sa pagsasampa ng kaso kay Martin Romualdez. Ano ang implikasyon nito? Kapag winidraw nila yung kanilang salaysay, hihina yung kaso laban kay Martin Romualdez. Palit nila yung dignidad nila sa malaking halaga. Inaasa na yung offer. Hindi lang ito barya. Hindi lang 100,000 kung hindi million po. Malaking halaga ang binigay sa kanila. Tapos nagpa-press-con sila, naka-face mask na. Samantalang lumalabas naman po kami. Hindi naman kami naka-face mask eh. Anong klaseng kayong mga Marines pa naman kayo? Sinira yung imahe ng Marines. Eh dapat sa inyo, may kalalagyan din kayo balang araw. Lamat. Magkita-kita pa rin tayo mga kapatid. Yung mga bumaliktad. Si Voluntate, Crossboard Wapan, Bernard Tube, Laruder. Sa tingin nyo magkano ang naibayad sa kanila? Yung sa ebidensya namin na lagi nilang inano sa amin, sinesend or yung mga sa 20-25 million. Ilalabas din namin yung mga video call namin. Nakakausap namin yan si Police Master Sergeant Calleja. Si kasama namin dating Marines, si Bunagan, Mark Bunagan, si Lasaga. Yan yung mga kumukontak sa amin para mag-recant. Asaka si Colonel Dominguez. Lahat ng mga ebidensya namin, ipapakita namin. Kumusta mga kababayan? Magandang araw po sa inyong lahat. Panibagong araw, panibagong reaction video na naman ang hatid namin sa inyo. At ito nga mga kababayan, ang mainit na pinag-uusapan po ngayon ay ang pagbaliktad nga po ng 4 sa 18 Marines na naglantad nga po ng mga anomalya at ang mga pagdi-deliver di umano ng pera galing sa flood control mga kababayan. At alamin po natin dito kung ano ang dahilan o maaaring dahilan ng pagbaliktad nilang ito. Panoorin po natin ang naging pahayag nitong si Attorney Mike Operario. Ganon din po si Attorney Baligod. At nagsalita din dito mga kababayan, ang 14 na natirang Marines na nanatiling matatag at hindi nagpasilaw sa pera at nanindigan sa kanilang mga prinsipyo. Panoorin po natin ang kanilang mga naging pahayag mga kababayan. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, ay mag-subscribe ka na at i-click mo na din ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod na natin video. Like at pakishare mo na din ang video ito sa iba pa natin mga kababayan. Maraming salamat. Gusto na namin pong manahimik dahil sa ngayon ay tad kami ng mga kaso, mga banta sa buhay namin. Kaya pag-isip-isipan namin na binabawi na po namin yung mga salaysay po namin. Ang inyong napakinggan ay ang deklarasyon ng isa sa 4 na mga ex-Marines na nag-withdraw ng kanilang salaysay laban kina Zaldico, Romualdez at Marcos. Maririnig nyo sa kanilang boses na ang kanilang sinasabing dahilan ay para sa kanilang kapayapaan dahil tad na raw sila ng kaso at nagbanta sa kanilang buhay. Later on, yung mga iba ay sinabi dahil daw hindi totoo yung kanilang sinabi. Naniniwala ba tayo diyan? Definitely not. Hindi ko masabing sinisisi ko itong 4 na Marino kasi nauunawaan ko yung kanilang kalalagayan. It takes a lot of courage para tumindig ka laban sa ganitong klase ng sistema. Pero nung pa man sinasabi ko na ang dito sa Pilipinas, mahirap yung talagang sumalungat ka sa gusto ng pamahalaan. Kasi ang threat sa iyo dyan ay, di ba, either pera, tumanggap ka ng pera, o di kaya ay mapagbantaan ang iyong karera, yung career, o ang iyong buhay. So, sa sitwasyon na ito, na sunod-sunod na yung mga kaso na isinasampa laban doon sa mga ex-Marines, tapos hindi sila secured, ano? Walang kasiguruduhan sa kanilang personal na seguridad, pati ng kanilang pamilya. Lalo pat hanggang ngayon, hindi na nalaman kung saan napunta si Orly Gutesa. Yung posibilidad na mangyari sa kanila, nangyari kay Orly Gutesa, is also real. Pero kung papansin ninyong mabuti, nagsilabas itong, una yan ay 14, tapos naging 18 Marines. Nung una silang lumabas,
ito ay nung panahon na hindi na matagpuan si Orly Gutesa. Sa mga nanonood at sa mga nagmamasid, naiisip na isa sa mga posibleng dahilan kaya na nagtulak sa kanila para lumabas na ay para din sa kanilang seguridad. Kasi kung si Orly Gutesa na dating taga-deliver ng mga basura ay pwede na lamang mawala. Kung sila na wala namang nakakaalam na sila ay isa sa mga taga-deliver ng mga basura na yan o yung pera, yung bilyon-bilyon na pera, ay maaari din na sila ay magkandawala nang walang nakakaalam. Dahil wala namang halos nakakaalam kung sino-sino yung mga taga-deliver ng pera na yan. Para sa kanilang personal na seguridad, sa tingin ko, ito yung dahilan kung bakit sila nagsalita. Pero ngayong unti-unti, isa-isa, yung mga tao na tumutulong sa kanila, yung mga sumusuporta sa kanilang personal na seguridad, ay nagkakawala din, kagaya nila Mike Defensor, sila Chavit Singson kinasuhan, although nakalaya naman si Chavit, sila Attorney Baligod kasama nila na kinakasuhan din, sila Rodante Marcoleta na ngayon ay mga nakakulong. Maintindihan natin kung bakit sila panghihinaan ng loob. Pero may isang bagay kayo na dapat i-considera dito. Tatlo dun sa apat na yon na nag-withdraw ng kanilang mga salaysay ay mga tao na ginamit ng ombudsman na testigo laban sa pagsasampa ng kaso kay Martin Romualdez. Ano ang implikasyon nito? Kapag winidraw nila yung kanilang salaysay, hihina yung kaso laban kay Martin Romualdez. At pag mahina na yung kaso na ito, magkakaroon ngayon ng dahilan ng ombudsman para sabihin na kahit na sinabi ng presidente na nagsampa sila ng reklamo kay Romualdez, itong ombudsman, dahil mahina naman ngayon ang ebidensya, pwede na itong ma-dismiss. And I think this is ultimately where this story is going. Kagaya ng sinabi ko nga nung binabalita na ng presidente na sinampahan o sasampahan ng kaso si Martin Romualdez, isa sa mga sinabi kong posibilidad dito na kung yan man ay isampa sa hukuman o kahit dito man lang sa ombudsman sa kasalukuyan, ang isang posibleng mangyari ay pahinain yung mga ebidensya o mahina yung ebidensyang ilalatag laban kay Martin Romualdez upang madali nilang malabanan ito. So I think, kagaya nga nung una ko nang sinabi patungkol dito sa SONA ng Pangulo, lahat ng ito ay sarswela lang. Lahat ng ito ay mga drama lang. Walang kaseryosohan sa mga nagaganap. Naaawa lamang po ako dito sa ating mga kababayan na lumalaban at ngayon ay ginigipit. At hanggang eventually sila ay bibigay. And this has always been the formula. Ito yung naging formula ng administration ito in dealing with the opposition, with criticism, and in consolidating power. Kapag pong itong 18 na ito ay isa-isa na nilang na-pressure at umatras na sa mga asunto na ito, ang iniisip nila ay yung mamamayan ay mawawala na ng pag-asa at malamang ay parang sumuko na rin dito sa mga paglabag ng administrasyon na ito. But the truth of the matter is, ang mga taong bayan narinig na ang dapat na marinig. Wala namang naniniwala ngayon na itong mga ex-marines na to ay voluntaryong nag-withdraw ng kanilang salaysay dahil hindi totoo yung kanilang sinasabi. Halos lahat ng mga nakikinig dito sa Pilipinas at nagsusubaybay dito sa nagaganap na ito ay alam kung ano ang dahilan kung bakit aatras itong mga tao na ito. Ang papalakpak lang po dito, syempre, yung mga makamarcos, yung mga nagkukunwaring mga makademokrasya, loyalista, pinglawan, dilawan, komunista. Sila lang yan. o mga makakalayaan na mga tinatawag yung sarili nila mga progressive, yung pink, yung dilaw, yung mga NPA, mga komunista dito sa administrasyon na sumusuporta sa administrasyon ni Marcos. Although ang pagsuporta nila is kakaiba. This is support by silence.
Pero pag ito bumaliktad yung mga 18 ex-Marines lahat yan, o ngayon 4 pa lang, sigurado ako na papalakpakan nila ito at hindi nila ikukonsidera dito na ang mga 18 ex-Marines na to ay kagaya ng marami sa atin, mga ordinaryong mamamayan lang, walang kapangyarihan, walang kayamanan para proteksyonan ng kanilang mga sarili. At kung kayang gawin ito sa mga senador, mga matataas na mga tao sa lipunan, itong 18 ex-Marines na mga testigo sa mga sensational cases, ano kaya ang hindi kayang gawin ng pamahalaan nito sa mga ordinaryong mamamayan kagaya natin upang mapanatili lang ang kanilang sarili sa kapangyarihan? Ang nakakalungkot dito, marami doon sa mga sinasabing mga nakakaangat sa buhay or yung may mga posisyon, yung may mga kaalaman, ang hindi pa rin nakikita ang katotohanan ng kung ano ang nagaganap sa ating bayan sa kasalukuyan. Tayo ay tumatahak sa direksyon patungo sa isa na namang madilim na yugto ng ating kasaysayan na kagaya ng naganap noong martial law. At kung hindi pa rin ninyo naiintindihan yan hanggang sa kasalukuyan, kailangan po magdilat na kayo ng inyong mga mata. Ito na yung panahon. Kailangan ang bawat mamamayan patuloy na magbasid, makilahok, mag-aral. Kasi alam nating lahat, mahirap makialam ang taong walang alam. God bless you, God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas. We are the resistance. At sa bahagi ng video na ito mga kababayan, panoorin naman natin ang naging sagot ni Attorney Baligod kaugnay nga po ng naging pag-recant ng 4 na dati nilang kasama. Sir, comment niyo dun sa 4 na nag-reflect. 4 po yun. O, 4 sila. Actually, matagal na silang nagsasabi sa akin na grabe ang tutok ng mga tao sa pamilya nila, sa kapitbahay, pati sa barangay officials. No? Ginagamit ang barangay officials. Sinasabihan na, uy, tumahimik ka na lang kasi delikado ang buhay mo. Mga ganon, no? Pati pamilya nila natakot na rin. No? And then, ang sabi nila sa akin, kasi mga 5 buwan na ito na nililigawan sila. And maipapakita namin ang mga text messages throughout. No? Pati voice recording, no? Conversation, kompleto yan. Na umabot sa una 5 million ang offer. Naging 8 million, naging 10, hanggang umabot na nga ng 25 million. Kaya siguro medyo nakaisip din sila na wala na nga silang kaso, mawawala yung mga pananakot sa kanila, at meron pa silang pera. No? So, nagpaalam naman sila sa akin. Sabi ko, sige, pag-isipan nyo lang mabuti. Ang umpisa ng kalbaryo ninyo, kako, ay kung kantsawan na kayo ng kapitbahay nyo. Na, uy, paldo ka naman, mag-blow out ka naman dyan. No? At baka pati anak nyo kakantsawan na ng mga barkada nila na yung tatay nila ay ganito, ganyan. No? Yun ang advice ko sa kanila. Anong reaction nila, sir, nung pagbaliktad nyo ng 4 na ito? Yung 10? Well, of course, na-disappoint sila. No? Dahil actually, 3 beses na itong inattempt nila na tanggapin. Pero napaliwanagan ng mga kasamahan nila, kaya hindi natuloy yung first 2 attempts. Kasi nandun na sila, tatanggapin na lang nila. Pero itong huli, siyempre aggressive na yung mga nasasaktan. So hindi na rin sila nakaiwas. No? Kasi inimbitahan lang sila sa isang lugar. So siguro hindi na rin sila nakaalis, na-offeran na rin. So, Paano pag bumalik ulit sila sa inyo, sir? Tatanggapin niyo pa ba? O ano? well, wala May na rin ganun bang ganun? wala na rin silang kwenta as a witness eh. Oo nga. Kasi babalik-baliktad sila, no? Although yung recantation talaga is sabi nga ng Supreme Court, it is frowned upon by courts, no? Hindi pinapaniwalaan ng korte ang mga recantations. At sa kabila nga po ng pagbaliktad ng 4 sa 18 Marines na nagsalita laban nga po sa mga anomalya ng flood control, ay nanindigan po ang 14 na natira na hindi umano sila babaliktad at nagbigay sila ng payo sa kanilang mga kasama na pag-isipan ang kanilang mga ginawa. Panoorin natin ang kanilang mga naging pahayag mga kabayan. 25 million.
nagpasilaw kayo sa ganyang halaga. Mga kasama ko sa Marines, dapat hindi kayo nagpasilaw. Hindi nyo ipinagpalit ang ating pinaglalaban ngayon. Para sa bayan. Para sa ating bayan. Para sa kinabukasan nating mga anak. Dapat hindi kayo pumayag na kukunin lang yung mga ganyan na binigyan lang kayo ng konting pera, bumaliktad na kayo. Anong klaseng kayong mga Marines pa naman kayo? Sinira yung imahe ng Marines. Sana nga wala nang sumunod pa na bumaliktad dito sa mga natitirang Marines na nagsalita dito mga kababayan. Kaya dapat sa inyo, may kalalagyan din kayo balang araw. Salamat. Magkita-kita pa rin tayo mga kapatid. Salamat, sir. Wala pa kayong naramdaman itong mga nakarang araw na parang may something na sa mga kasama niyong apat? Nung nakarang araw, yung dalawang kasama namin, talagang nararamdaman namin kasi kakaiba na yung mga kanilang pinapakita sa amin na mayroon silang kinokontak, mayroon silang kausap lagi sa cellphone. Pagka lumapit kami, lumalayo sila, minsan ino-off nila yung cellphone. So yun palang naramdaman namin, pero hindi namin pinansin yun. Gawa ng bilang Marines o bilang kasama sa mga lumalaban sa ating bayan, lumalaban sa korupsyon. Hinayaan lang namin. Pero nung gabi, talagang umalis sila na hindi nagpaalam at pumunta sila sa mga nanuhol sa kanila para tumanggap ng konting halaga at pagpalit ng kanilang mga mahinindigan. Tapos bilang isang beses yan, nag-attend sila. Ito yung pangatlo na to eh. Humingi pa sila ng tawad yan kay attorney. Dahil nagawa nila yung una. Pangalawa, okay pa rin. Pero yung pangatlo, tinuluyan na talaga. Pinagpalit nila yung dignidad nila sa malaking halaga. Inaasa na yung offer. Hindi lang ito, barya. Hindi lang 100,000 kung hindi million po. Malaking halaga ang binigay sa kanila. Tapos, nagpa-press-con sila, naka-face mask na. Samantalang lumalabas naman po kami. Hindi naman kami naka-face mask eh. Oo nga. Mapapansin nyo mga kababayan, mula nung nagsalita itong 18 Marines ay bawat harap nila sa camera ay wala silang mga suot na kung anong takip sa muka. Pero itong apat na nag-recant ngayon, pansinin nyo, talagang tagong-tago yung mga itsura nila eh. Kung talagang totoo yung sinasabi nyo, bakit kayo nagtatakip ng mukha ngayon? Samantalang nung nagsasalita kayo, buyang-yang lahat ng itsura nyo. Sila talagang balot na balot. Pero kahit balot na balot sila, talikod pa lang nila, alam na namin sila kung sino sila. Eh ngayon, taong bayan na ang mag-ano sa kanila, mag-uusga. Tama. Yun ang katotohanan. Kaya siguro Panginoon na lang siguro sa kanila. Tama ba yung ginawa nila dahil ang daming sambayan ng Pilipino na umaasa sa 18 ex-Marines. Ngayon 14 na lang. Sa totoo lang po, proud ako sa Marines dahil nakasali na ako dito. Army po ako. Proud ako dyan sa pinaglalaban. Kaso may bumitaw Pero bandang huli, 14 pa naman kami. Sulit pa rin yan. At asahan ninyo ay yung pinaglalaban namin. Sir, excuse, pwede niyo ba banggitin yung pangalan ng apat na Marine? Ang apat na bumaliktad, Yung mga bumaliktad? si Voluntate, Rosbert Wopan, Bernard Tube, Laruder, at saka merong isang kasama nila na hindi nakasama sa amin, na hindi pumirma ng affidavit, si Valderrama. Sir, excuse, sa tingin niyo magkano ang naibayad sa kanila? Yung sa ebidensya namin na lagi nilang inano sa amin, sinesend, or yung mga sa 25 million. Ilalabas din namin yung mga video call namin. Nakakausap namin yan si Police Master Sergeant Calleja. Si kasama namin dating Marines, si Bunagan. Mark Bunagan. Si
si Lasaga. Yan yung mga kumukontak sa amin para mag-recant. At saka si Kernel Dominguez. Lahat ng mga ebidensya namin, ipapakita namin. Sir, gaano po ba katotoo ang ipinost ni Trillanes na wala na raw kaso ang 4 na marin na bumaliktad? Kaya po bumaliktad po mga yan. Dahil ang prinomeso sa kanila ay mawawala yung mga kaso, mabibigyan sila ng malaking halaga, at manahimik na lang sila. Yun yung mga prinomeso sa kanila, ng mga sumuot sa kanila. Okay, maraming salamat, sir. Sir, sinabi po nila sa kanilang interview doon sa mga ABS-CBN, GMA, sa mga TV network, gaano po katotoo yung sinabi nila na dahil daw may promesa si Atty. Levi Baligod kasama po yung kanyang asawa na hindi naman daw po natutupad. Alam niyo po katotoo ma'am, yun, sir? yung sinasabi nilang promeso ni Senator ni Baligod, hindi po yun totoo. Dahil po sa kaming lumapit sa kanila, lalong-lalo kay Atty. Baligod, upang mailahad ang katotohanan na lantarang korupsyon na nangyari dito sa ating bayan. Kami po mismo ang lumapit, hindi po nag-offer sa amin si Atty. Baligod ng mga pera or ano. Kami mismo ang lumapit. Kaya yung sinasabi ng 4 na yan, puro po kasi sinungaling po yan. Puro po sinungaling mga yan. Bayaran ko yung 4 na yan. Palilima po sila. Kaya huwag po kayong maniwala sa kanila. Sana yung mga pamilya nyo ngayon, lalong-lalo na ikaw, technical sa rin voluntate. Retired ka pa naman na Marines. Pero anong ginawa mo? Nirecruit mo pa yung 3 kasama natin na lumalaban talaga sa katotohanan. Anong klase kang retired na Marines? Kapwa ka naming Marines, pero anong ginawa mo? Sinira niyo yung imahe ng Marines. Kahit sabihin natin na hindi tayo tawag nito, yung talagang sinusuka ng Marines, pero yung puso't damdamin natin, Marines pa rin tayo. Kasi naghirap tayo lumaban tayo sa bayan. Nagserbisyo tayo bilang sundalo. Once sa Marines, always sa Marines. Marines pa rin tayo. Kaya sabihin nila hindi ka Marines, pero tingnan magkahalongkatan man ng papel. Meron kaming record sa Marines, kaya huwag nilang sabihin hindi ka rin Marines. Kaya masasabi ko lang sa 4, sana yung pamilya nyo, mga kapitbahay nyo, mga kapamilya nyo at saka mga kaibigan nyo, hindi kayo bubulihin sa ganitong ginawa nyo. Malamang yan, aalis na yun doon sa mga lugar nila. Kung totoong merong mga 25 million bawat isa niyan, magsisilayasan na yan sa kung saan man sila nakatira. Pagtalikod sa ating pinaglalaban. Good luck sa inyo. Salamat, sir. Salamat, sir. Thank you po. At yun na nga mga kababayan, hanggang dito na lang po ang ating video. Kung ano man po ang inyong opinion sa video ito, ay comment nyo lang po sa baba at ating pag-uusapan. Naway maging kabahagi po tayong lahat tungo sa pagsulong at pagunlad ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Ingat po kayo palagi at maraming salamat.